taas ng lahat, papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Gininto ang pagkakataon po ang banal na Eukaristiya upang tayo magpasalamat sa Kanya. Akala natin baka nararapat lang sa atin ibigay ang mga biyaya. Tumanaw naman tayo ng utang na loob. May nagmamahal sa atin. Hindi tayo karapat-dapat sa Kanyang pagmamahal. May kumakalinga, may nagsasakripisyo, may nagmamalasakit. Pinagpala nga tayo na tayo'y nilalang niya at alagaan. Baka nakalimutan natin ito. Baka tayo'y mayabang na. Magpakababa po tayo at tayo'y tumanaw ng utang na loob ng pasasalamat sa hindi natin dapat na matanggap na pagbibiyaya sa atin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa may mga loobing tapat at maasahan. Sa kagandang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya't talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili, sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili.
Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao, at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Kung inaakala nino man na siya'y talagang relihiyoso, ngunit hindi naman marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili at walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat, makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa Betsaida. Dinala kay Jesus ang ilang tao, ang isang bulag at ipinmanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan. Niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay.
May nakikita ka bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika, nakakakita po ako ng mga taong lumalakad. Ngunit sila'y parang mga punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tumingin ng mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na siyang nakakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tumutulong ang salita ng Diyos sa atin upang matupad ang kalooban, ang ninanais ng Diyos. Sapagkat kung tumatalima tayo sa kanyang kagustuhan, napapangiti natin siya. Nasa sulat po tayo ni Santiago. May bilin po si Santiago sa atin. Hindi lamang dakdak ng dakdak. Hindi lamang puro salita, kung hindi sa gawa. Na isa sa katuparan mo, na isa sa konkreto mo, nangyayari, nagkakatotoo, nagiging realidad ang mga iniisip mo, ang mga sinasabi mo. Di ba? Yan ang autentiko. Talagang nangyayari. Hindi ba? Na isasagawa. Isa pang paalala ni Santiago sa atin, kung iniisip mo na banal ka at isang Kristiyano, ngunit sa lahat ng bahagi ng katawan, hindi mo to nakokontrol. Anong bahagi ng katawan yon na kailangan mong mapailalim sa iyong pagdidisiplina? Anong bahagi yon? Yung dila. Ano ba lumalabas dyan? Di ba sabi ni Jesus? Hindi yung pumapasok. Sabi niya, sige, kumain ka ng paborito mong pagkain. Wala akong kaso dyan. Walang kaso, sabi niya. May kaso ka kung ano lumalabas sa bibig mo. Chismis ba? Pagmumura ba? Naririnig mo sa telebisyon, sa pelikula, nagmumura yung bida doon. Paglabas, magmumura ka rin. Parang uso. Ginagaya mo. Paninirang puri. Magsimula ka lang sa katabi mo. May alam ako sa iyo. Ito po ang dapat natin. Ang kailangan lumabas sa ating bibig, ang sa dila, yung magaganda, mababango, nagpapaangat, nagpapalakas, nagbibigay ng inspirasyon. Ito po nasa kontrol natin. Kaya, pagsikapan po natin yung konsyensya natin bago tayo matulog. Ano ba lumabas sa aking bibig? Pampabigat ba sa tao? Nagpapagaan, mas gumanda ang mundo dahil nagbigay ka ng pampalakas ng loob sa mga kapwa mo. Yun din nakikita mo araw-araw. Ating ebanghelyo ayon kay San Marcos. Alam niyo po, nagpagaling po si Jesus ng isang bulag. May strike one si Jesus.
Si Jesus ay makapangyarihan, gumagawa ng himala, milagro, kababalagan. Pero, hindi kagad-kagad. Sabi niya doon sa bulag, nakakakita ka ba? May mga anino, parang imbis na tao, mga punong kahoy na naglalakad. Na mali. Ulit-uli si Jesus. Yan. Si Jesus na yan, ha? Ang aral sa atin kasi tayo, mainipin. We want it quick. We want it instant. We want it automatic. We made easy. Diba? Kahit sa Diyos, bilisan mo naman. Mamadali pa ako. Marami pa akong gagawin. Di na nga tayo karapat-dapat. Pepwersahin pa natin ang Panginoon. At yung metodo niya, ito sa Ingles, ginamit pa yung katanggap na salita, spittle. Spittle. Anong spittle? Laway. Dura. Kung gagawin ko sa inyo, dumura. Ito, bastos mo naman, Father. Dumudura ka. Hindi ba sasabihin niyo sa akin yan? Dumura ako ngayon. Baka isumbog niyo ako kay Cardinal Advincula. Pero yan. Tagalog kasi tayo, Pilipino tayo Espero. Gandang pakinggan yun Hindi natin naintindihan, English Yung laway ni Jesus, kaya nga, nilagay niya sa mata. Nakakakita ka na ba? Hindi pa po. Okay na pero mga aninong parang mga puno. Sige, subukan uli natin. Dumura uli siya. Malinaw na. Okay na po. Ano ang aral sa atin? Ang paghihilom, ang pagpapagaling, ang pagpapagamot, ang pagbabalik sa tamang kalusugan, ang panunumbalik ng lakas, hinay-hinay, dahan-dahan, magpapasensya po tayo. Sa oras ng Panginoon. Kaya nga, hindi kagad-kagad. Alam ko, may sakit. Ang hapdi, ang kirot, aray! Tayo po'y nakikiisa sa mga taong sumisigaw na sa hirap. Hindi po madali yun. Ang tawag sa atin, samahan natin. Iwanan natin yung mga nag-aalaga sa inyo. Iiwanan mo yung kapritsyohan mo. Iiwanan mo ang hilig mo. Iiwanan mo yung magpapaaliw sa iyo. Alang-alang sa isang kapatid, kaibigan na naghihirap. Hindi po kagad-kagad. Kaya nga tayo nagtitiwala sa Diyos. Yan ang turo ng Ebanghelyo. Okay na po, Unang pagbasa, no more chismis, no more pagbumura, paninirang puri. Medyo i-control natin. At kung may sakit tayo, yan. Magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala tayo. Maniwala tayo sa Kanya. Sa tulong ni Maria, Miyerkules ngayon, ina ng laging saklolo. Sumasaklo, saklolo, nanay! Tulong, nanay! Hirap na ako. At ni San Jose, tayo po'y umasa. Huwag tayo mawala ng loob. Lagi tayong
magpasalamat sa Kanya at kaibiganin natin, mahalin natin ang Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Ang tugon po natin, Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang simbahan naway umunlad sa kanyang pagsisikap na dalhin ang liwanag sa mga nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating mabuting gawain, ang mga hinamak, mga itinakwil, at mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaramdam ng pagkalinga ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Tayong lahat naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus, na siyang nagbubukas ng ating paningin sa kagandahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makita at madama ang mapagmahal na presensya ng Diyos sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pagwiin mo ang kadiliman sa iyong buhay upang mabuhay kami sa liwanag ng iyong anak na si Kristo. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuring niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod.
Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapi may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ina ng laging saklolo. Ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo.
Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa-in sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sa inyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, di karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Basbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na poong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan yung ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito naway maalala ng mga pangakal sa binyag na ikaw-ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. May inyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Hesus Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,